Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So dito po sa likod, makikita nyo may PisoNet po tayo. So ang ginawa po natin dito ngayon, sinubukan ko pong i-transfer ang solar po dito sa mga PisoNet natin. So ang tanong dito ngayon, ilang PisoNet ba ang kinaya sa solar panel na ginamit natin dito? Ang ginamit natin na computer, so isa, dalawa, tatlo, apat, at saka 5. So, 5 computer po ginamit natin na naka-solar po ang gamit. Tapos yung wifi at saka yung router, naka-solar po yan. Tapos dito sa taas, yung mga ilaw natin at saka yung mga ceiling fan po dito sa taas. Ayan makikita. Naka-solar po ang gamit natin. Tapos nasaan naman ang solar system na ginamit natin dito. So, pakita ko sa inyo mga lods. Yan po ang solar natin na ginamit natin. So, ngayon, ilapit natin kung ilang watts ginamit yan sa 5 computer. So, ang ginamit natin dito ngayon, nasa 539 po. Pakita ba? 530 watts po gamit natin. Yan. Tapos, ang power inverter na ginamit natin, ayan, makikita po mga lods, Samdon. Naka 1 kilowatt lang po ang gamit natin. 12 volt system po gamit natin. So mga lods, may nagtatanong po sa solar setup natin. So ano bang klase po ang solar na ginamit natin? So sa mga baguhan po natin sa mga solar, mayroon pong 3 klase po mga lods ang solar na ginagamit po sa bahay. So number 1, ang tinatawag nilang off-grid system. Pangalawa, yung sinasabi nilang on-grid o grid tie. Tapos ang pangatlo mga lods, yung tinatawag nilang hybrid na system na gamit. Pero itong ginamit natin dito mga lods, naka-off-grid po tayo mga lods. Ibig sabihin po sa off-grid, naka-self-sustain tayo sa 12 volts na battery. So para makita nyo po na 12 volts po ang gamit natin, pakita ko sa baba ang supply natin. Ayan mga lods, naka-12 volts ang gamit natin. Tapos ang power inverter, naka-12 volts po ang system. Tapos ang output 220. So yan po. Tapos, ang grid tie o on-grid na ibig sabihin po ay naka-on-grid. Hindi po gumagamit ng battery ang mga on-grid o yung mga net metering na ginagamit na solar system. Nakagamit po sila sa 220 volts. Walang battery na ginagamit. Pero ang disadvantage doon, kapag nag-burn out po, walang magagamit ang mga on-grid. Kasi naka-on-grid sila sa 220 volts na gamit. Ang pangatlo na ginagamit po sa mga solar ng iba ay yung tinatawag na hybrid inverter. So advantage doon sa mga hybrid ay pwedeng gumamit ng on-grid at pwedeng gumamit ng off-grid. Tapos ang mga hybrid na mga inverter po na ginagamit po ng ganyan ay may sarili po silang charge controller. Pero itong ginamit natin, naka-pure off-grid na tayo. Walang charge controller sa loob. Pero ang mga hybrid, mayroon pong charge controller sa loob. Ito, gumagamit tayo ng charge controller. Kung makita mo, Elejoy, 2 Elejoy, at saka isa pa dito na charge controller na ginamit natin. So, yun lang ang kaibahan. Kaya lang, may kamahalan po ang hybrid na mga system na ginagamit. Pero ito sa atin, off-grid lang tayo, pure. 12 volts ang gamit. So, ang tanong dito ngayon, idagdag pa natin. So, ilang solar panel ang ginamit natin para makaya po itong makita mo na 5 computer na ginagamit. So ito po mga lods, makikita nyo meron tayong 1, 2, 3, 4 na solar panel na tag 100 watts po. Tapos doon sa kabila 1, 2, 3, 4 na tag 200 watts bawat isa. So dito po sa 4 na 100 watts, naka 2:2P po ang koneksyon dito. 2 series, 2 parallel. Ang gamit natin dito, yung 400 watts na Elejoy na step down. Sa kabila naman, ang ginamit natin dyan, sa 4, yung 3 lang po ang ginamit natin dyan. Kasi 600 watts na Elejoy lang po ang kaya. Yung isang 200 watts, nakaseparate po siya sa ibang charge controller. All in all po, mga lods, ang lahat po na total dito sa solar panel na ginamit natin, nasa 1.2 kilowatts na po ang solar panel natin. So itong 5 computer, kung sakaling mag-burn out po, no problem tayo dahil naka-solar po ang gamit dyan. Ilang battery ba ang ginamit natin dito sa solar system natin na off-grid?
So, pakita natin doon sa baba mga lods. Ayan. So, yan po. Dalawa lang po ang battery na ginagamit natin sa upgrade natin. Super sugod naman po ang battery. So, ngayon hindi pa ako nakapagdagdag sa battery natin. So, maraming nagtatanong dito kung paano sa tinapping natin. So, naka-parallel po ang tapping kasi 12 volts tayo. So, yung positive at positive dito sa battery, nakakonektado po ang dalawang positive, yung pula at saka pula. Tapos yung itim doon sa kabila at saka yung itim dito sa kapila, nakakonektado. Kaya 12 volts po ang lalabas. Pero kapag i-positive at negative mo, magiging 24 volts po mga lods kapag idugtong mo ang pula doon sa itim. Kaya kung mag 24 volts ka, dapat ang power inverter mo naka 24 volts din. Pero sa atin, dahil 12 volts ang system natin, 12 volts din ang power inverter na gagamitin natin mga lods. Tapos, idagdag pa natin. Dahil nga, nakataas po ang gamit natin sa wattage. Lalo na umabot tayo sa 500 to 600 watts po ang gamit natin sa solar. Meron po akong backup. So, ipakita ko yung backup dito sa kiliran. Makita nyo yung backup natin mga lods. Yan po, si Paxor. So, ang Paxor, tinanggal ko muna para makita nyo. So, anong gagawin natin sa Paxor? So, ang Paxor po, naka-easy charger yan. So, hindi pa nagamit. Para makita nyo, ilalagay natin, backup ko. So, paano ba? I-connect natin yung terminal kasi tinanggal ko para makita nyo. So, ilalagay natin, positive, negative lang. Ito yung clamp, alligator clip. Sa positive siya dito, at saka negative siya sa kabila. Yan. Tapos, nag-activate na ba siya? Yan. So, palapit ko pa. Ito po ang easy charger. Nakatapos siya sa biral ko. Pagpalagay natin, kasi easy Dio. Ito ngayon, hindi po ito nag-activate ngayon. Nakasupply lang siya. Nakamonitor siya. Makikita naman, 13.1 voltage po. So, ilalagay ko na lang dito po, mga link. Ang link dito, mga lods, kasi backup charger natin ito sa AC. So, ang ibig ko sabihin, nakalagay po dito, may LBD po ang AC charger natin. So, nilagyan ko siya ng LBD module. Tapos, meron siyang power relay. So, ang purpose niya po dito, mga lods, kapag bumaba po ito ng 12.6 po, activate ang AC charger natin. Kapag tumaas naman ang karga sa battery natin, katulad dito ngayon, nasa 12.9, so, hindi po nagpapangsyon ang AC charger kasi mataas ang karga sa battery. Pero pag bumaba po ito sa 12.6, activate po ang AC charger. So, makikita naman, wala, hindi po nag-activate. Nasa 13.0B po ang voltahe natin. So, makikita nyo. So, para makita kung paano nag-activate, katulad dito, wala pong indicator na LEDs pong nakalagay kasi mataas po ang voltahe, nasa 12.7 pa. Pero kung bababa po ang voltahe natin, mag-energize niyan. So, ang gagawin natin, isa-shut off lang natin itong solar. Ang charge controller natin isa dito, isa-shut off natin mga lods para makita nyo gumagana po ang AC charger natin dito. So, wala tayong gagawin, isa-shut off natin para makita. So, nasa 12.3. So, umilaw po. Ayan, makita nyo mga lods, umilaw. Nag-activate na po dito sa AC charger. Pakita ko sa inyo. O, ayan. Tumatakbo ang pagkakarga po sa charge controller. Tapos, ang battery naka 12.1. Ang watts na ginamit natin, mga lods, makikita ba? 517 watts po gamit natin. So, 12.0, i-switch on natin para makahabol. So, nasa 12.2 na 12.4. Ang karga po sa charge controller, mga lods, tatlong po ang ginamit natin na charge controller. Ito po ay para sa 4 na tag 100 watts na solar panel. Nakaproduce po siya ng, makita ba, nasa 16 ampere po. Ito yung tinatawag natin na IMP, yung current maximum power sa 400 watts. Dito sa kabila, ito naman po ang 600 watts na LEDjoy. Ang gamit natin dito ngayon ay nasa, makita ba, 28.9. So dito po nakalagay ang tatlo natin na 200, bawat isa na solar panel, 200. Kaya nasa 600 watts po ito mga lods. Tapos,
naka-upgrade po ako sa exhaust fan. Kasi ang previous na exhaust fan dito, mahina na po siyang umikot. Kaya nag-modified po ako. Kung makita nyo, iba na po. May ibang exhaust fan na ako inalagay dito sa center. Mas maganda po ito kasi malakas. Hindi katulad nung dati. Umabot ito sa 74. Kaya pinalitan ko kasi sobrang init. Pero nang pinalitan ko na, nasa 65 na lang mga lods. Ayan. 600 watts, tatlong solar panel ginamit. Tapos yung isa kong solar panel natin na 200 watts, dito ko inilagay. So nakaproduce lang siya ng 8 ampere. Pero kung sa LG ito inilagay, abot talaga sa 10 mga lods ang IMP sa isang 200 watts na solar panel. Ang design natin dito po mga lods, tayo po mismo ang gumawa sa ETS. So dito po ang sa solar system natin, ito naman yung Meralco. Tapos kahit i-off ko po ito, para makita nyo, i-off ko po ito. Ito yung sa Meralco, ito yung sa solar. Kapag i-off ko po ito, itong sa Meralco, so wala akong problema. Ito Meralco, i-off ko muna. O yan. So yan, makita nyo naman, wala. Kasi solar po gamit natin. Pero ito isa, ito po ang solar na ginamit natin. So ito, backup ko ito, Meralco natin. Para in case po na malupat po ang battery, okay lang po. Hindi po basta ma-shut off po kasi meron tayong ETS na design. So sa ETS, marami pong nag-request dito po sa ETS natin. Kasi nga hindi nila masundan. Pero take note dito mga lods, may ipapakita po ko sa inyo. Yung design, kapareho po ito. Ito yung gagawin natin sa parto mga lods. Gagawa tayo ng panibagong ETS na design. Kasi sobrang laki po ito. Compare dito na hindi ganun kalaki. Pero itong bagong design natin, kaya po dito ang 7 to 8 kilowatt. Kung sakaling mataas po ang gamit yung hybrid. Kayang-kaya. Kaya station po sa parto. Sa next video na lang. Gagawa natin ito ng video. So, ang kailangan mo lang dito, 4 lang. Isang power relay na maliit, timer, isang high power relay, at isang circuit breaker po mga lods. Pareha lang dyan. So, ito isa, medyo may kalakihan. Kailangan ko lang palitan na ganitong klase. Maganda dito, naka-screw type po ang gamit. Ito kasi, kailangan mo ng terminal lag para maipasok. So, stay tuned po sa next vlog natin. So, mga kalodi, bago po tayo magpaalam, kasi marami pong gustong magpapashoutout na naman po sa channel natin. Umpisa natin. Ang gusto pong magpapashoutout po dito sa channel natin. So, kahit mainit po dito ngayon. So, umpisa natin si Ferdinand Grutas from Pasig City. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyo. At saka si Lorenzo Salak from Hagonoy, Bulacan. At saka si Johnny Agipo from Muntinlupa City. Ito pa, shoutout natin si Jerry Mercado. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. At saka si Dario Daling. Ito pa, shoutout natin si Ruel San Juan from Davao City. Oy Lods, may adlaw diya sa Davao City. Saka si Jibon Gu from Lanao. Oy Lods, may adlaw ni Budas Lanao. Saka ito pa si Rolando de la Cruz. Saka shoutout pa natin mga sulfur installer sa Pilipinas from Arminio Concha. Lods, magandang araw po dyan sa inyo, sa mga grupo nyo. At saka si Chris Limil Inli. At saka ito pa si Norberto Vizca from Salcido, Bansod, Oriental, Mindoro. Saka meron pa, shoutout pa natin si Jalaisa Perez. Saka ito pa si Clint Bulungon. Ang huli natin si Jasper P. Parbualan. Saka i-shoutout na rin natin mga lods, itong mga member, joint member sponsor natin, si Don Kamote. Lods, magandang araw po dyan sa inyo, Don Kamote. Rodel Daguhoy. At saka si Yunil Kumaingking. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Salamat po sa mga joint sponsor nyo po dito sa channel natin. At saka si Rinan Pangilinan, si Roy Ongutan, si Rafaelito Bayato. Lods, maraming salamat Lods sa pag-join sponsor nyo.
At saka si Ernesto de Pista Luna. Saka si Dario Daling Lods. Maraming salamat po sa joint sponsor. At saka si Benji De La Torre. Saka si Lorenzo Guevara. Ang panghuli natin si Axel Quezon. So sa mga kalodi natin dyan, huwag nyo kalimutan pong i-like at i-share po ang channel natin para marami po silang matuto. At saka huwag nyo rin kalimutan pong mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At saka maraming salamat po sa palaging panonood po dito sa channel natin.